Bakit ko po kayo dinala sa buhay na kung saan hindi na po tayo katulad ng mga nangyayari sa buhay ng unang panahon ng mga tao? Sila Abraham, naging ligtas. Tayo po mga kapatid, mulat ang ating mga mata. Ang hirap na po natin umagot ngayon sa panahon ngayon, lalo higit sa mga generation ngayon, new generation, mahirap na po siguro kung umabot ng 100. Amen po. Kasi tingnan niyo po, baka pa lamang yung mga bata, wala pang 10 taon, may salamin ng makapal sapagkat ang mata nila sira na gawa ng gadgets. Ano po? Tapos dahil sila po ay lumaki sa lahat ng instant noodles, instant coffee, ano po? Kaya ngayon, ang buhay ng isang tao nagiging instant na rin. Di ba? Kaya mga kapatid, kung maiksi na ang buhay ng tao, dapat ito hindi natin katakutan sapagkat ito'y naipaghahanda. At nawa sa paghanda natin, mapasa atin sa ating mga kalooban ang biyaya ng ating Diyos, ang kanyang mga salita. Amen. Sapagkat sabi ng John 1, pasimula pa, naroon ang salita ay ang Diyos. Ibig sabihin, sa salita na ating napapakinggan ngayon, ang Diyos ang ating napapakinggan. Naniniwala po ba kayo doon? Pumalakpak po ang mga naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ngayon po, tatanungin ko po kayo, ang araw po bang ito sa isip ninyo, ang ating pong gagawin ay prayer meeting o Christmas party? Lahat, mabuti, so, sa hindi po nakakaalam na ngayon po bakit po mayroon pong salita ng Diyos, kapatid, ito po ay pinahintulutan ng Diyos para tayong lahat na mga senior citizen dito sa bahay ay pagpalain ng ating Diyos. Amen. Sapagkat maganda po, pasimula pa lang ang salita ng Diyos sa lahat ng ating gagawin ay mauna kaysa sa mga pansamantalang kaligayahang ating mararanasan. Bakit ko sinabing pansamantalang kaligayahan? Kung meron po tayong tatanggapin mamaya, halimbawa, example po ay washing machine, rep. Hindi po tatagal po yan kahit po kayo nanalo. Tingnan niyo po, yung oven po ng aking asawa na natanggap niya po sa raffle nung sa Kabansur. Pero ngayon tingnan niyo, kalawangin na. Mga ilang sira na. Siguro po islimin ko mga 2 taon na lang masisira na. Pero, ang ibibigay ng Diyos sa inyo, sa ating lahat sa umagang ito, ay hindi kailan masisira, hindi mawawala. Mananatili yun sapagkat mahal ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pangalan ni Juan Bautista, balik na po tayo sa ating pong Ebanghelyo. Sa kanyang pangangaral sa ilang, marami pong mga taong nakapakinig ng kanyang pangangaral. At sa kanyang pakikinig, dito po sa ating Ebanghelyo, may mga taong lumapit kay Juan para magtanong. Pero bago po yun mga kapatid, alamin po natin bakit po sila gustong magtanong kung anong dapat nilang gawin. Dahil napakinggan nila, mga kapatid kay Kristo, dito po sa ating Ebanghelyo. Una, verse 10 kasi po yun mga kapatid, yung ating pong, anong tawag dito? Ating pong pag-aaralan, ngunit. Ayan, sabi dito, palakpakan muna natin ang Panginoon. Kasi po, sabi rito sa verse 7 hanggang 9, kasi hanggang 10 tayo, tama ba? 10 hanggang 8 yung binasa natin. Tama po ba po? Tama. Okay. 7, sabi rito, maraming mga tao lumapit ko kay Juan upang magpabautismo. Ito po yung dahilan. Kasi gusto nila makaranas ng biyaya ng Diyos. Sabi rito, kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila, sinong nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito
ito makakalikhan ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham, ngunit ngayon pa'y nakamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi magkakaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sabihin natin ulo po. Sister, advance Merry Christmas. Sino po ang papayag Sabi ni na Sister tawagin Aida, tayong mga Sister lahing Aida, tayo na pag mga po para doon sa amin, Siyempre, naman. ano lalo nung sabihin nyo? Lamig, Palakol. lamig. O yung palakol, alam niyo yung palakol, ang laking puno, kaya niyang putulin. Ang sabi dito, puputulin yung mga puno, yung mga sangang hindi namumunga. At ang naputol na puno at sanga ay ikakatong. O sabihin mo kahoy. O, ang tanong, gusto niyo bang maging kahoy na puputulin at igagatong? Ayaw. Sino ang gusto ng ganun? Ayaw talaga. Pero ang totoo mga kapatid kay Kristo, yan po, sa pagdating ni Kristo, hindi po tumugon sa kalooban ng Diyos. Alamin mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi tayo yun. Sabihin naman yung kinabi, hindi nga. Mga kapatid kay Kristo, no? Tandaan mo natin, ang salita ng Diyos ay walang tigil pinangangaral. Ngunit, ilan lang po ang tumutugon. Alam ko po na ito'y kalooban ng Diyos, hindi ni Sister Aida. Kasi po ang gawain po ng Ilusyonday sa chapel. Pero bakit nandito po tayo? Kasi yung hangad at panalangin ni Sister Aida Artista ay hinalugdan ng Diyos. Kaya po, pumalit kayong tayo ay magkaroon ng pagkakataong makinig ng salita ng Diyos. Amen. At ang lahat ng pumayag, lahat ng nag-welcome ng salita ng Diyos, siya po yun. Ngayon pa lang, hindi lang po basta kagalakan ang ibibigay sa inyo, kung hindi, walang hanggang kagalakan. Yung ibinin niyo mukhang kulang ng kagalakan. Amen po. Ayan. Sabi na rin, balikan ng kay Kristo, ay ang kahatulan ay magaganap. Katulad ng kahoy, puputulin ang puno at mga sanga upang igatong sa pagdating ng panahon. Ngayon, balikan natin. Pangatlong linggo ngayon ng Advento, paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Si Kristo ipinanganak na buhay, ipinanganak nagkaroon ng buhay, and then namatay sa krus sa ikatlong araw. Sa kanyang kamatayan, anong nangyari? Nabuhay naman muli. Ngayon, umakyat sa langit. Bago po umakyat sa langit, pangako niya na siya ay babalik. Kailan siya babalik? Sa wakas ng panahon. Sinong gustong dumating ng Panginoon at nananabig sa pagdating ng Panginoon? Ayan. Pumalakpak po ang lahat na nananabig sa pagdating ng Panginoon. Kapatid kay Kristo, sa unang pagdating niya, siya po ay Savior. But yung sabi niya, sa wakas ng panahon na ako'y darating, siya po ay hindi na tagapagligtas. Siya po ay hukom. Hahatulan na tayo ayon sa ating mga ginawa. Ay papaano kung ang ating ginawa ay hindi tumalima sa kalooban ng Diyos? Pero, sabi ng tao, gusto kong maligtas. Pero ang gawa naman papunta sa kapahamakan. Kaya nga po, sila'y nagtanong, andiyan pa po ba kayo? Nakikinig pa? Sigurado na nakikinig pa? O pumalakpak nga po yung hindi na nakikinig. Kita po, ang dami na. Sabi ko na nga pala, marami na pala. Ipinisan ko na po, no? Kasi marami na po hindi nakikinig. Sabi po rito, may mga ilang mga tao na lumapit kay Juan para magtanong. At ang tanong po niya, mga kapatid, sa una, sabi rito, mga kapatid, no? At tinanong siya ng mga tao, ano po ang dapat naming gawin? Sabi ng mga tao. Sabi ni Juan Bautista, kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ang isa, ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Anong sabi po ni Juan Bautista? May 2 baro, ibigay ang isa sa wala. At ganoon din po ang may mga pagkain.
Opo. Bakit? Magsabi, may isa kang gamit, pag dalawa na, pag isa po yan, necessity ang tawag doon. Pag dalawa na po yan, luxury na. Mga kapatid kay Kristo, hindi ko po kayo dadalhin sa pagsakito, baka iniisip nyo, kung meron kayong dalawang flat screen TV doon sa inyong tahanan, pag uwi ko po, baka hingi ko ang isa. Mga kapatid kay Kristo, no? Ang ibig sabihin lang po niyan, ipadama natin ang pag-ibig na pinadama sa atin ng Diyos, kung paano niya tayo pinagpala, maging pagpapala din po tayo sa iba. Huwag po nating tiisin ang ating kapwa na nangangailangan. Kailangan din po nating tumulong sa ating kapwa. Amen? Tama niya, brother. Mayroon na niya ako doon dalawang TV. Bibigay ko na niya doon sa kumari ko. Huwag naman, kahit ganyan na niya ang ugali niya, kahit napakinggan ko ang salita, ibibigay ko na. Bahala na siya magpaayos doon. Sino naman? Mga kapatid kay Kristo, kung magbibigay po tayo, kailangan po yung ma-appreciate ng ating kapwa. Amen? Sino sa umagang ito magpapakatotoo na ang unang sandok na napakasarap na ginataang gabi ay ibinigay sa karating bahay na masama ang ugali? Sino ang nakagawa nun? Siguro, ibibigay natin dahil masama ang ugali ng ating karating bahay na dispusa, ay maaaring ibigay po natin yung kung nagbubula-bula na. At ilang init na sarili. Pero mga kapatid kay Kristo, kailangan po, gawin po natin ipadama ang pag-ibig, tulong sa ating kapwa upang sa ating paghingi ng tulong sa Panginoon Diyos ay hindi po tayo mabigo. Although ang Panginoon kailanman hindi bumibigo ng mga tao na nanalig sa Kanya. Kaya yung pananalig na yun ay magsasakuhay ng Kanyang mga salita na kung saan ipadama ang Kanyang pag-ibig sa Kanyang kapwa.